Hello guys! Guys, flex ko lang sa inyo kung anong klaseng vitamin C ang tinetake ko. Since nakikita nyo sa aking mga videos na may history ako ng acid reflux, way 2014. Nagsuffer talaga ako nun guys. Hindi ako pwede kong uminom ng mga ascorbic na vitamins. Tapos yung mga fruits, nagkakaroon din ako ng acidity. So hanggang sa kung nakikita ninyo na marami akong mga herbal na tinitake, mga supplements, unti-unti siyang nawala. Hanggang sa wala na akong iniinom na mga medicine tungkol sa aking acid reflux. So since parang sa akin lang, for protection and prevention, ang tinitake ko ngayong vitamins is hindi na ascorbic. Ascorbate siya. Less, yung parang ano niya, may plus zinc, ayan, hindi siya nagpo-form ng acidity sa ating sikmura. So ito guys ang tinitake ko. Para tayo ma-avoid natin yung mga viral na mga infection, yung mga sipon, ubo. Ang take ko nito is twice a day. Pwede naman na 1,000 mg tayo a day ng vitamin C. Hindi na tayo dapat mag-exceed pa noon kasi sayang naman ilalabas lang ng katawan natin through pawis o through urine. So eto guys ang tinitake ko ngayon, and napakaganda to sa aking katawan. Hindi na ako nag-acid. Ito siya. 500 mg ang per capsule niya, may vitamin and minerals na rin siya, plus zinc. Importante yun. Sa isang box nito ay may 100 capsules. So ipapakita ko sa inyo ang itsura niya. Ano siya guys? Naka-capsule form. Yan siya. Yan. Ito ang iniinom ko, tinitake ko. Yan. Twice a day ako. Ang ginagawa ko, morning and then bedtime. Ang iba naman, tinitake nila as 1,000 mg sa umaga. Kasi siyempre pag gabi, i-ano na lang natin yun. Pero nasanay na rin ako na bago matulog, nagtitake ako ng isa. Alam niyo naman guys, ang vitamin C ay napaka-importante sa ating katawan. 'Di ba? May mga may mga fruits and veggies tayo rich in vitamin C. Andyan yung mga oranges, andyan yung mga pongkan, meron din vitamin C sa mga gulay, meron din mga vitamin C sa mga leafy vegetables, kung makikita ninyo sa mga ating mga nutritional chart, 'di ba? Pero since hindi natin nakakain o natitake lahat ng klase ng vitamins na 1,000 mg a day sa ating mga plant-based at saka sa ating mga fruits and veggies, kailangan natin magkaroon ng ating supplement. Kasi pangontra to guys, lalo na ngayon, susceptible na tayo sa mga sipon, ubo, di ba? Lalo na yung time ng mga COVID. Siyempre ngayon parang natatakot na tayo, konting sama ng pakiramdam, parang maaano mo na, naku baka may ganito ako, naku baka may infection ako. Mabuti na naaagapan natin. Prevention is better than cure. Ayan. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na kung nagtitake na kayo ng ating mga capsules na vitamin C, ay hindi na kayo kakain ng mga foods and fruits rich in vitamin C. Iba pa rin yung guys. Ito sinusupplement lang natin. Ito. Kasi hindi naman natin nakakain. Halimbawa, sabi natin 1,000 mg ng vitamin C. Hindi ka naman pwedeng kumain ng 10 oranges sa isang kainan. May cucumber ka sa isang kainan. May apples, alam mo yun, hindi natin kaya yun. Kaya ang nakukuha lang natin, portion. Lalo na ngayon, ang iba sa atin ay hindi na nakakakain ng mga fruits. Instead of bibili ng fruits, ang binibili na lang ay ulam. Di ba guys? Paano natin makukonsumo yung 1,000 mg ng vitamin C? Alam niyo ba ang vitamin C nag-a-avoid yan sa mga berry-berry? Yung nagmamaga yung mga paan natin, yung mga joints natin. Nakakatulong ang vitamin C sa ating mga gums. Maganda ang vitamin C guys. Sa skin natin, sa hair, sa ating mga nails, yan. Nakakatulong ang ating vitamin C. Kaya hindi tayo pwedeng mawalan ng vitamin C sa bahay. 'Di ba sa mga bata ang binibigay natin yung mga liquid na vitamins, yung mga yung mga naka-dropper na kailangan mo gamitin pa ng kutsara,
Since adult na tayo, kailangan natin nakakapsulize. O kaya, may mga tablets din ako nakikita guys na vitamin C. Pero more on ascorbic yun. Yung pagka-take mo pa lang, mangangasim ka na. Hindi ako pwede nun Oo, parang ina-avoid ko na rin ba na baka bigla na lang umatake yung aking reflux. Pero so far naman, from 2014 up to 2024, it's already 10 years. Nawala na akong ginagamot. Wala na talaga. Yun. Kaya thankful din ako sa mga herbal supplements na iniinom ko. Shoutout yan sa mga King's Herbal. Yan. Yung ating mga Salveo Barley. Yung mga iniinom ko na mga assorted na Bonavita, yung mga coffee na yan, yung mga berries na yan, ang laking tulong. Isipin mo, kung parati akong umiinom ng mga over-the-counter na medicine, hindi nga siya makakatulong. Kumbaga para siyang band-aid. Hindi niya nakukuha yung pinaka-roots na dapat gumaling ka. Ang nangyayari lang ay yung mga symptoms lang ang kailangan niyang ayusin. So guys, napaka-importante ng ating vitamin C. Kung halimbawa acidic, may ascorbate. Ito, tulad itong tinitake ko, ascorbate siya. Strong C+, yan. Meron din sa guys, na kasi ito para siyang generic. Kung gusto niyo medyo mahal-mahal siya, meron din yung mga Fernsey. Ayaw ko magbanggit na mga something ganun lang. Basta alam niyo na yun, pupunta lang kayo sa Mercury. Pag sa mga taon naman na tulad natin tawag nito, makamasa, hindi na escape yun, hindi tayo makatake ng vitamin C guys. Kasi parehas lang naman yung content Alam niyo na kung ano ibig ko sabihin. Yun. Kaya wag natin hayaan na wala tayong tinitake na vitamin C. Yung papaya rich in vitamin C. Yan. Yung mga apple, citrus, yan. Malunggay rich in vitamin C. Banana. Siyempre, hindi natin makakain lahat ng 1,000 mg na a day na kukain ka ng banana, kakain ka ng papaya, hindi kaya ng ating digestive system, di ba? Hanggang doon lang tayo, isang slice na papaya, hindi natin nami-meet yung 1,000 mg. Actually guys, ang iba nga 1,500 ang pinaka-maximum. Pinaka-maximum na intake ng ating vitamin C is 1,500 mg. Para sa akin, okay na yung 1,000. Kasi nasa na rin siya nasa average na rin siya. Yun ang pinaka-highest 1,500 mg. Siyempre, maano lang yun siya maano lang sa pawis, masasama ba? Lalo na guys, lalo na pag, ang ko lang sa inyo, wag yung parang late in the evening na kayo uminom, itutulog nyo na, maiihi nyo yun. Better talaga sa morning, before mag-sleep, kahit mga 6 o'clock ng hapon, o kaya 5:30, at saka twice capsule kayo a day. So yan guys ito maganda rin ito sa mga yung nangangati-ngati ka. Alam mo yung mga infection guys sa mga skin, usually ang inaano yan ng doktor nagte-take ka ba ng vitamins mo? Vitamin C. Yan ang tatanungin agad ng mga doktor Pag may mga rashes ka na sa skin mo, tapos may tumutubo-tubo sa iyo na mga agad yan tatanungin. Tapos sasabihin na, doc, kumiinom ako 500 mg. Make it 2. Kung magiging 1,000 siya. Kasi nakaka-prevent ito ng ating mga sakit-sakit ito. Sa mga ulan, lalo na ngayon, taglamig na guys. Bare months na. Protection din natin magkaroon ng vitamin C sa ating bahay. Kasi yung kahit yung sa mga guys, sa mga infant, di ba, kung mapapansin ninyo, meron talaga, hindi pwedeng wala kang vitamin C. Kahit bata pa, pinapatake niya ng mga pediyan niya. Lalo na tayo, susceptible tayo sa mga alikabok, susceptible tayo, kung saan-saan tayo nakakarating, lalo na ako online seller. Ang dami-dami kong nakakausap. Siyempre kailangan ko ng protection din ng ating vitamin C, kasi ngayon wala ng mask. Wala na, di ba? Hindi na gumagamit ang karamihan. Kaya hindi pwede yung sasabihin mo kampante ka, okay lang, wala ng vitamin C, ganyan. Hindi pwede guys. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo, huwag ninyong kalilimutan, meron kayong vitamin C sa bahay. Tingnan nyo naman guys, per box kasi ako nagpapabili guys. Ayan, ganyan siya. Kumbaga, sa isang ganito is 100 capsules na. Para hindi na tayo maubusan. 100 capsule. Yan siya.
Tapos, ayan, yan. Ayan siya, guys. Yan. Ang banig nito is 10. 10 pieces. O, sa 10 pieces, 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 10. 50 days. Sa 100. Sa 2 times a day. O, di ba? O, yan. At least solve na tayo sa ating vitamin C. Hindi ka tataba dito, guys, sa vitamin C. Maliban na lang kung talagang palakain. Yun. Kasi hindi naman nakakataba mga vitamin C. Hindi siya multivitamins. Siya ay nagpo-protect lang sa ating immune system. Para hindi tayo susceptible sa colds, coughs, tapos mga allergies, mga ganun, guys, ha? O tapos dito tingnan natin kung anong nakasaad. Ang nakasaad. Ayan siya. O ayan nga, 500 milligrams. O. Meron pa siyang pag ganito, guys, at yan yung makikita kung paano pag-take. Parang naman sa bata, meron na mga indications, di ba? Doon yung makikita yung mga kung ano-anong dapat ninyong sundan. O ayan, guys, wag na wag ninyong kalilimutan ng ating vitamin C. Kasi ito ay proteksyon ng ating katawan. Lalo na yung sa guys, pampatibay rin ito ng mga kuko, ha? Pampalinis din to ng ating mga, yung pag may mga allergy ka. Ito. Ayan. Kaya always remember, guys, kung acidic, huwag mag-ascorbic. Mag-ascorbate. Oo, para anti-acid. Ito siya. Yan, guys. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang aking vitamin C. Kung minsan ibang packaging naman ang inaano ko. Pero pag wala na talaga, kasi mga benta talagang ascorbate, guys, kasi kahit sino pwede mag-take nito. Pag wala na talaga ako mabili, doon ako nag-ascorbic. Pero pag ascorbic, guys, mga dalawang binibili ko, dalawang banig-banig siya. Para lang meron ako mainom na vitamin C. Pero pag as long as may ascorbate, go ako sa ascorbate. Ayan, guys, so much for today. At least meron na kayo natutunan kung ano ang nagagawa ng vitamin C sa ating katawan. Ha? O, pwede din sa mata yan. Yung ating vitamin C. All around siya, guys. All around kasi ang vitamin C. Yan. Huwag kayo matakot, hindi kayo tataba. Lalakas pa ang immune system nyo. Diba? Pero sabayan niyo ng mga gulay, guys, ha? Mga gulay, mga ampalaya. Yan, sabayan niyo ng gulay para ang ating katawan ay lalong maging masigla. Okay, so much for today. Bye, everyone. Thank you for watching all my videos, guys.